So Martin Romualdez at mga kagrupo at kaaliporis po ninyo, hindi kayo korte para magkaroon ng trial. Kung si Congressman Marcoleta pa, your work must be focused into holding series or holding committee hearings in aid of legislation. Kayo ay legislative branch, hindi kayo judicial branch. Number two, sa korte po, hindi yan basta-basta ginagamit ang contempt powers sapagkat yan ay mabigat na pamamaraan magdisiplina ang korte. Hindi kayo korte. You are not the appraiser of evidence. You do not have the right to cross-examine, much more bully and persecute people who are invited as resource persons. Kaya balikan mo po yung provision na minimemorize mo para makapasa ka sa College of Law mo. No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. So kung hindi mo po kayang respetuhin yan, at hindi mo kayang ibalik ang konsensya mo, eh di ibalik mong lisensya mo sa pagkaabogado. Magkaroon ka ng self-disbarment, nakakahiya po kayo. Ginoong Martin Romualdez, nakakahiya po na ang pinakakurap at pinakabalasubas at pinakatarantado na legislative body na naganap sa kasaysayan ng political history ng Pilipinas ay under your leadership. Sa dinami-daming dumaan na mga Speaker of the House, sa dinami-daming dumaan na mga namuno sa House of Representatives, walang kasing tigas ang apog ng mukha nito ni Martin Romualdez para abusuhin ang kapangyarihan, labagin at lapastanganin ang saligang batas, abusuhin at waldasin ang pundo ng bayan at maghari-harian at magdiyos-diyosan na parang sobra pa siya sa kapangyarihan ng inihalal na presidente na si Marcos na kanyang pinsan. Yan po ang totoo. The worst and the most rotten, corrupt, morally bankrupt, abusive, arrogant House leadership and composition of House of Representatives in the history of Philippine political legislative body, walang iba kundi itong kasalukuyang pinamumunuan na Kongreso ni Martin Tambaluslos. Klaro tayo dyan. Therefore, on the ground of humanitarian reason, on the ground of rationality and justness, pagiging makatarungan ng panawagan ng mamamayang Pilipino na hindi dapat magpapatuloy ang ganitong kagaspangan at kalapastanganan sa paglabag sa mga karapatan ng mga resource persons at ng ordinaryong mamamayan, ay pinapanawagan ngayon ang immediate na pagkaka-release na sa kay Colonel Grijaldo na naka-illegally detained ngayon sa House of Tambaluslos. At ganoon din po ang panawagan na huwag ituloy ang illegal na pagpapakulong din sa isa pang nagsilbi din sa ating mga mamamayan na PMA graduate class 88 naman ito na si General Wilkins Villanueva na naging PDEA Director General sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Na until January yata, middle of January or first week of January ay ipapakulong din po ni Boy Tapang-Tapangan, NPA Caldero na naging boy hoodlum, naging bodyguard ng mga sindero at ng mga politikong bulok sa Negros itong si Paduano. At kinukonsente pa ni Ako, binabarkada pa niya. Nakakahiya. Kung si Major General Orlando De Leon, retired Philippine Marines, class 82 yata sa PMA, ang sabi niya, dapat ma-realize ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police at lahat ng mga totoong naglingkod na mga bayaning tagapagtanggol ng demokrasya at ng ating lipunan laban sa kasamaan at karahasan ng komunistang teroristang grupo na kinabibilangan dati ni Paduano at ganon din po ng kanyang hoodlum group na RPA-ABB na inihihian po sila. Sorry for that word, na iniihian ni Paduano ang puntod at libingan ng mga nagsilbi, nagtanggol at nagbuwis ng buhay na mga kasapi at mga bahagi ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police and other security and uniform sector services ng ating bansa, the way mag-abuso sa poder at maging hambog na hari-harian at maglapastangan sa ating saligang batas itong isang suspected na may mga kaso pa na kriminal na hindi pa naayos na ito si Paduano. Kaya tinatawag na House of Kangaroo Court ang House of Tambaluslos. Yan po ang unang rason.
kung bakit natin ito na ipinapahayag sa inyo. Number 2 reason, bakit po tinatawag na certified kangaroo court ng mamamayang Pilipino ang House of Tambaluslos ni Martin Romualdez? Sapagkat ito po ang nagpapasa ng budget na ang makikinabang ay ang mga bulsa at ang mga ganid at gahaman na mga politiko na hindi naman po pakikinabangan ng mamamayang Pilipino at walang magawa na paninindigan si Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa upang ipatigil at baliktarin ang itong hudlong budget ng Kongreso na pinagsabwatan nila Chis Quilay Escudero bilang Senate President at ni Martin Tambaluslos bilang House of Tambaluslos Chief sa bicameral conference nila. Maria Provincia, always nagpapakulay. Thank you so much. So klaro number 2 na reason po kung bakit tinatawag natin na certified kangaroo court itong House of Representatives na sana dapat nakatawagan ni House of Tambaluslos Martin Romualdez sapagkat ang ipinapasa nilang budget ay hindi tumutugma sa kabutihan ng mamamayang Pilipino kundi pagpapataba ng kanilang pandarambong sa bulsa o kaban ng bayan para patabain ang kanilang gahaman na bulsa sa pagiging ganid sa pundo ng bayan. Bakit natin sinasabi yan? Na yan ang isa sa prueba na certified kangaroo court itong House of Tambaluslos at kinukonsinti ni Marcos, kinukonsinti ni Chis Escudero at ng mga senador na hindi makapalag sa kanila at naging kasabwat pa. Like si Grace po, walang kahihiyan na pumayag na magkaroon sila ng 5 billion ayuda there, ayuda here, political bribery, political corruption fund at pinayagan din na magkaroon ng 21 billion na ayuda here, ayuda there, political corruption and political bribery fund ang grupo nila Romualdez. Yun pala, tumatakbong party list. Representative ang anak ni Grace po. Okay ka rin Inday Grace po misclean ka sa Senado, yun pala, kasabwat ka para ipatupad ang isang budget proposal na papipirmahan nyo sa Pangulo ng Bansa pero ang laman ay hudlong budget na mga kawatan at mga bulok na politiko. Okay kayo Very good. Kaya namin ito binubulgar para magkaroon ng collective consciousness at collective decision ang mamamayang Pilipino kung papayagan pa rin natin na ganito ang mangyayari. We don't have any president right now na naninindigan at nagtatanggol ng bayan natin sa gitna ng kalapastanganan at pang-aabusong nagaganap sa isang aspeto ng gobyerno na itong Kongreso ngayon na naglalamon ng poder at kapangyarihan ng isang executive power sa Office of the President ay hindi pumapalag si Marcos. Delikado po ito at dapat po itong ipatigil. Kita nyo ang kanyang ginawa. Kanilang kinuntsaba ang mga senador na mga wala ding damdamin sa pakanan ng mamamayan at dahil may electoral interest pala sila, ay nag-ayuda here, ayuda there sila ng mga almost 26 billion pesos samantalang tinanggalan nila ng 15 billion pesos ang modernization budget para sa Armed Forces of the Philippines. Kung hindi yan kangaroo court at tambaluslos na desisyon, anong tawag dyan? Diba? Number 2, ang mga pundo na para sa subsidy and support operations ng government program for universal health care that includes the PhilHealth na pinasiro budget amounting to almost 74 billion pesos ang kinatay at tinapyas nila, walang statement si Marcos dito. At mukhang gusto niyang tapyasin nga ito at ilipat sa ayuda there, ayuda here na isang political corruption and political bribery fund that will benefit itong mga alipuris nilang mga politiko sa eleksyon sa 2025. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag ito na certified kangaroo court, itong House of Tambaluslos. So maliban po dyan, tinanggalan din po nila ng 44 billion pesos ang education budget para sa Universal Tertiary Education Support. 32 billion ang tinanggal at 12 billion naman para sa support modernization ng public education sa elementary and high school. Mantakin nyo, 44 billion. Samantalang ang nakasaad
sa saligang batas sa Article 14. The Constitution is the highest law of the land. Pinakamataas na batas na ito ang pwedeng pumayong at magkaroon ng gabay na sundin at maging batayan ng mga desisyon at patakaran at programa ng Executive Department, ng Legislative Body at ng Judiciary. Lahat yan nakasaad sa saligang batas. Sa Article 14 ay nakasaad yan that the education budget must be given the highest budgetary priority allocation. Hindi nagaganap. Sa loob po ng 2 taong magkakasunod na umupo ang Marcos Jr. government at nagiging hari-harian at Diyos-Diyosan ang kanyang pinsang abusado sa pundo at walda sa pundo at abusado sa kapangyarihan na si Martin Romualdez. Ngayon po,